Ito ang kaso laban kay Franz Castro, Satur Ocampo at ilang pang mga akusado sa pagsasamantala ng bata o violation ng RA 7610. Nag-umpisa ang kaso nung ninais ng liderato ng Atamanobo community na isara ang Salugpungan School sa kanilang community sa Talaingod, Davao del Norte. Kung maaalala natin, naging kontrobersyal ang mga paaralang ito dahil sa di umano'y koneksyon nila sa CPP, NPA, NDF. Noong November 28, 2018, nagrally ang ilang mga miyembro ng community sa harap ng Salugpungan School. At nung gabing iyon, ibinyahe ng ilang mga guro ang 14 sa kanilang mga estudyanteng IP. Ipinaglakad ng mga guro ang kanilang mga estudyante ng halos 3 oras. Sa paglalakad ng mga bata, nagsalubong ang grupo ng mga guro at yung grupo ni Satur Ocampo at Franz Castro. Habang tumutuloy sila sa tagum, mapeligro ang daan. Walang kalye, madilim at madalas may engkwentro ng NPA at military sa lugar na yon. Na-rescue ang mga bata nung umabot sila sa isang checkpoint sa Tagum. Nahanap na pala ang mga bata ng kanilang mga magulang, pamilya at mga miyembro ng Atamanobo community. Dahil nalagay ang mga bata sa peligro, nakasuhan ang grupo ni Congresswoman Franz Castro at dating Congressman Satur Ocampo, kasama ang mga guro ng mga bata. Ang kaso ay dininig sa Regional Trial Court Branch 2 ng Tagum City. Ayon sa hukuman, labag ito sa Section 10 ng RA 7610 or Other Acts of Neglect, Abuse, Cruelty, or Exploitation and other conditions prejudicial to the child's development. Nahatulan sila ng guilty at nasintensyahan ng 4 years, 9 months, and 11 days of prison correctional to 6 years, 8 months, and 1 day of prison mayor. Maaari pa silang mag-apila sa mas mataas na hukuman. Ngunit may mga nagtatanong, bakit hindi sila nakakulong kung sila po ay convicted na ng Regional Trial Court? Ito ay dahil posibleng nag-apply sila ng bail pending appeal. Inaalaw po ito ng Rules of Court at ng hukuman na habang nasa appeal ang kanilang kaso at hindi pa po ito pinal, maaari silang mag-maintain ng temporary or provisional liberty. May iba naman nagtatanong bakit hindi 14 counts ng violation ng RA 7610. 14 daw ang kabataan. Hindi kasi maliwanag ito sa hatol ng hukuman. Walang diskusyon at hindi idiniscuss yung number ng mga bata na kasama dun sa grupo na yon. Marahil, maaaring i-discuss ito sa mas mataas na hukuman gawa ng kanilang appeal. Mayroon ding nagtatanong, matatanggal po ba si Congresswoman Castro sa pagiging representante sa Kongreso? Ang makakapagsabi lang po niyan ay ang Kongreso mismo, kung siya po ay mareklamo sa Committee on Ethics at mag-decide ang committee na ito na hindi na siya karapat-dapat maging representante. Until then, she's still a congresswoman. Ito ang Luminous. Follow for more.